Balak kasuhan ng isang pamilya ang isang punerarya sa Quezon City. Ayaw kasi nitong ibigay sa pamilya ang bangkay ng kanilang kaanak kung hindi sila magbabayad. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo, exclusive. Nakasusulasok na amoy ang napansin ng mga residente mula sa bahay na ito sa Barangay Central, Quezon City. Hindi na raw nila ito matiis kaya isinangguni na nila sa barangay. Mas matapang pa sa amoy na patay na daga eh. Pagka-description sa amin nung tumawag, mga ilang araw na po. Tumawag naman ng mga pulis sa mga kawani ng barangay kaugnay sa reklamo ng mga residente. At pagdating ng mga pulis sa bahay na may masangsang na amoy, tumambad sa kanila ang isang bangkay. Kinilala itong si Pernito Villamor, 85 taong gulang. Ayon sa mga otoridad, posibleng namatay sa katandaan ng senior citizen. Wala raw siyang ibang kasama sa naturang bahay. Dumating din ang mga scene of the crime operatives o SOCO ng Quezon City Police District sa bahay ng matanda. Umalma naman ang pamilya Villamor dahil naging sapilitan daw ang pagkuha sa bangkay ng kanilang kaanak. Hindi rin daw sila tinanong kung saang punerarya nila gustong dalhin ang bangkay. Binitbit nila yung bangkay namin. Nang wala kaming na-inform, sabi ko, Kuya, MRT na ako, antayin mo ko. Hindi daw pwedeng mag-antay ang bangkay. Ang problema, sinisingil na sila ng punerarya ng 88,000 pesos para makuha ang makalabi ni Mang Pernito. Nagpatulong sa Quezon City LGU ang pamilya Villamor, pero hindi raw ito kayang sagutin ng City Hall dahil hindi raw nila accredited ang naturang punerarya. Kung ililipat naman ang bangkay sa isang punerarya, nasa 60,000 pesos ang dapat nilang bayaran. Mahigit isang linggo na umanong mistulang hostage ang bangkay ni Mang Pernito. Utang na loob po, nakikiusap po kami bilang anak. Maari po, ilabas nyo na lang po ang tatay namin para maiburol namin kahit papano ng maayos. Ang sa huling sandalin. Sagot naman ng pamunuan ng punerarya. Hindi pwede katwiran yung wala silang pera, ngayon patay na, bulok na. Ano mangyayari? Mahigpit na siya sa ganyan system. Kaya pa naman ang naninegosyo. Hindi naman libre ang pag-pick up hindi naman libre ang gasolina. Kumakain din sila. Kung hindi raw makapagbibigay ng pera ang pamilya, ang punerarya na ang maglilibing sa bangkay. Kinaklaro ko rin, kung hindi mo nila kaya, huwag nilang balikan yung patay nila. Nagpapalibing naman kami. Ang ibig sabihin, pinabayaan na nila yung patay nila. Yun yung katotohanan. Git pa ng punerarya, sila raw ang itinalaga ng SOCO na dapat kumuha sa mga labi sa kanilang lugar. Pero ayon sa SOCO, wala silang kahit anong ugnayan sa anumang punerarya. Wala pong partnership ang QCPDFU or ang SOCO sa kahit anumang punerarya. Hindi po namin mandato na mag-request ng punerarya at wala po kaming kahit anumang ugnayan po sa punerarya. Ayon sa isang abogado, iligal ang pagkuha ng punerarya sa bangkay. Ang pagkuha ng anumang bagay na walang pahintulot ay theft. At pwedeng maging subject ng theft ang katawan ng tao. Bawal mag-detain naman ang katawan ng tao. Dagdag pa ni Atty. Buko, kung nakakagambala na sa residente ang masangsang na amoy mula sa bangkay, ang LGU daw dapat ang nag-asikaso at hindi ipinasa sa pribadong punerarya. Meron tayong sanitation code. Batas yun na nagsasabi na ang local government ang may kapangyarihang mag-abate ng nuisance. Pero hindi private, hindi punerarya. Kasi sisingilin ng private yung kumpanya, yung pamilya. Pinag-aaralan na raw ng pamilya Villamor kung magsasampa sila ng kaso laban sa punerarya. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe.